Ang cause lang naman ito, ako lang talaga magsasabi, is addiction. Jeff Abate, yun, makalakas ang hangin. And guys, kasama ko si Ito na again, palagi ko kasama yan. Meron kaming pasalubong. Sana, ito, this time, mabibigay na namin doon sana. Sana makakawala. Hindi na siya makakawala. Sana marinig ang lakas ng hangin. Malakas yan, kaya-kaya yan. Oh, ba't binalik mo niya, no? Ayan, maibibigay na namin ngayon kay Mark. Si Mark po yung ating beneficiary today. At Nakapangako eh. so, meron tayong rice, tapos groceries. Maluit na bagay pero nawa makatulong sa kanya. So, as usual, si Ito ng ating cameraman mamaya. Videographer, always. Papasok na doon sa taas, ayan, sa Jesus is Lord. Ayan. Doon tayo papunta. So, nawa guys, ang ating beneficiary, maliit na bagay lang kasi ito. Gusto ko lang i-share sa kanya yung maliit na blessings. Kasi sabi ko nga, isa siya sa walang trabaho na butcher ngayon. Naging homeless, pero di pa natin alam kung kailan natin siya makakausap ng yung ikwento niya yung nangyari sa kanya. Open Pero ba? open Heart to niya. heart talk. Kasi kadalasan hindi kami natutuloy pag nag-uusap, lalo na kung may schedule kami, meron din siyang ano. So sana ngayon share lang natin yung ating blessings at tanungin natin siya kung paano siya nakaka-survive every day. So yun lang guys muna. Ayan, Ethan, sasabihin ko ba? Abang kayo, akita kami sa taas, mabigat din ang dala ko eh. Bigat ka pala dala niya. Ayun. Habol. Ayun, habol pa daw siya. This is Jeff Abante. Again, ito na po si Mark, ang ating beneficiary sa aking vlog. So, meron pa akong charity. So, si Mark ay matagal ko nang hinahanap na makausap dahil nga gusto kong Mark, actually gusto kong mag-share sa iyo ng little blessings. Aking mga katropa si Eton, pwedeng dalhin na dito para makita ni Mark yung ating pasalubong sa kanya. Yay! Bigas! Tinapay! Pakita natin para tinapay! Pakita natin para hindi ako gagawin. Tinapay! May meron kang para kahit pa paano. Kapay yata. Ay, wag na yung laptop. Ayan, TV yung kunin mo. Actually, maliit na bagay lang yan, Mark. Ko kasi na batid ko na si Bro Jason yung nag-aano sa'yo. Kumbaga, siya yung tumutulong sa'yo personally. So, pagpasensihan mo na, maliit na bagay. Hindi ko ito papalit. Meron kang maliit na pagkain lang na makakatulong sa'yo. Malaking bagay po ito, malaking tulong. Bakit po kasi may sarili akong yung vlog ko nga na charity. Isnama na kita. So ito part ng charity ko. Tulad ng sabi ko, nakakatulong nga tayo sa hindi natin kalahi, di ba? So ito kasi si Mark is close natin, Christian na rin siya. So Mark, ito lang, paano ko nakaka-survive sa araw-araw? Dahil yun nga, wala ka bang Sa mga tulong ng mga kapatid natin sa church, ganoon din. Hambang, syempre, ako, personally, gusto ko rin i-isolate yung sarili ko eh. Mga ilang buwan ba bro? Ilang buwan Or ba? 5 months? 4 months, mga 4 months, gano'n. Syempre, ayokong ayoko lang magsabi ng ibang pangalan. Syempre, ang cause lang naman ito, ako lang talaga magsasabi, is addiction. Lang talaga. Maraming factors. Pero syempre, lahat naman ng problema na susolusyonan yun. Sa akin, imbis na solusyonan ko ng dinagdagan ko pa. Doon talaga ako lumala. Hindi lang pala siya is addiction, mas malala pa yung sugal. Nadagdagan ko yung sugal. Sugal. So, Bro Jason, paano mo na siya tulungan mo kaagad? Pero alam naman nila, no? Ako,
Sige, ikukwento ko na lang. Ano yung kukwento mo na? Hindi ko na kahihingin eh. Ayoko na sana hingin eh. Siyempre, para maging aware din yung iba, siyempre, di ba? Hindi ko nga hingin eh. Kasi sabi ko nga, ano lang tayo, magbigay lang tayo ng... Pero ayoko lang wala lang akong pangalan. Huwag ka lang huwag ka pangalan. Siyempre. Napupunta din ako sa mga katulad na, di ba, pumupunta po kayo sa may medicine hat. Mga ganon. Mga lugar-lugar. Maraming mga Pilipino doon na may mga pangarap sa buhay ba? Okay. Parang nung nandun ako, parang na-realize ko na ang laki sana ng opportunity ko. Madala yung pamilya ko dito, maayos ko talaga yung buhay ko. Wala, nasira na eh. Di ba? May pag-asa naman siguro. Pero sabi nga ni Bro Jason, wala na ako sa posisyon para pagsisiyan. Tapos na ako dun. Ang ano ko na lang ngayon, nandito sila, nandito kayo. Para makabangon ako ulit. Thanks na. Paunti-unti na. Siyempre, serve lang kay Lord. Kahit wala akong sinasahod dyan, Nora, no? Hindi, kasi ang pagsaserve kay God, wala naman sa talagang physical na sahod eh. kanina nga, nung nasa pre-EGR ba tawag doon kanina, parang pre-EGR. naalala ko yung sarili ko kung paano ko binago talaga ni Lord. Hindi binago eh, parang paano niya tinanggal sa akin. Transform. Oo, paano niya, kasi hindi ko alam kalain na ano eh. Magbabago talaga ako. Talagang wala sa ano. Wala sa ano kung parang katulad sabi ni Brody, parang nagulat na lang ako, magugulat ako. Parang gano'n. Oh. Nandito ka na sa posisyon na Sabi nga ni Bro Jason, wala na ako sa posisyon na magsisi pa. Nandito na, tapos na lahat. Ang posisyon ko na lang ngayon is pataas naman. Paano ka Paano bumangon? survive o paano ka bumangon at ayusin mo yung nangyari. Actually, hindi mo na mababago yung nangyari. Tapos na eh. Kumbaga, yung future mo, paano mo siya hindi na uli magawa. Oo. Siyempre, Medyo mabigat yung sitwasyon mo, no? mm. Buti na lang, batch kayong dalawa. Batch kami dalawa. Buti na lang, Christian na rin siya. Kasi nung nakilala ko to, hindi Hindi pa to pa. eh. Matagal nila akong nire-reach out dati. Medyo shaky na yung buhay ko eh. Pamilya. Ano napansin na wala nila? Oo. Pinupunta nila ako sa bahay. Takot sa bahay. Siya yung unang Pinakausap niya yung asawa ko. Yung asawa ko, gano'n. Matagal na. Yung Bro Odi, tinatawagan ako sa bahay. Ako lang mismo lumayo. Replaceable ka? Oo. Ako lang mismo lumayo dati. Parang nagtago. Ganun. Pero talagang hinanting ka Hanapin sa, ka ni Lord. sa hindi lang... Kasi lumapit na ako eh. Dito na ako eh. Hindi ka makakatakbo. Oo. First timer nga siya, kasama niya si Joy noon sa first timer. Parehas silang tumalis. Nagulat nga ako, may picture pala si Jai. Oo, Hindi ko na... pinakita ni Jai sa'yo? Oo, nakalimutan ko na eh. Parang ganun. Yun talaga naman. Ako lang talaga yung lumayo dati. Pero hinahanap ko na eh. Pero mahirap talaga yung nangyari sa'yo. Kung kasi napakahirap nung... Di mo in-expect no, na magiging ganun ka nung una? Hindi ko in-expect. Pero siyempre, kumbaga ngayon, ano na to eh. Ano ba tawag to? Consequence ko na to eh. Consequence sa ginawa. Kasi choice ko rin eh. Tama ka. Una, akala ko, siyempre, alam nyo naman yung addiction. Mm. Una, siyempre, parang nagiging outlet ko lang, parang nagiging, ano ko lang siya, para malimutan kung ano man yung pinagdaraanan ko noon. Pero sa huli, sa huli na part, parang ginugusto ko na. Siyempre, na-addict ka na eh. Na-addict ka na. Masyado ka man nadala sa ginagawa. Napasama na ako sa mga, basta hindi ka nang magnakaw, mga ganun. Umabot ka sa ganun? Oo, Grabe oo. oh. Wow, Pero, hindi rin maganda pala parang yung si Bro Ryan nga, di ba? Parang ginawa yun ni Lord na parang exit point ko. Hindi ka dyan, anak. Para hindi ka dyan. Hindi ka bagay dyan, parang gano'n. Yun na nga. Lesson learned na dapat... Tsaka dati kuya, parang nahihiya pa akong i-admit to eh. Nahihiya. Pero ngayon wala. Hindi ko Kasi na siya tinitingnan as negative. kasi yung ano mo, redundant ka parang hindi ko naman ano to eh. Parang ganun ba? Defensive pa ako. Defensive ka pa sa Ayun, ano wala. nangyayari. Totoo naman eh. Kaya ko pa yung sarili ko, Kasi- makabangon pa ako yung Tanggap. So ilang days ka bang na matawag nating wala kang matirhan? Hindi naman siya. Days One lang day? siguro, wala. Days lang naman siguro. Bago mo naisipang tumawag kila ano. Hindi, ano na ako nun, parang palipat-lipat. Tapos, napagod na ako ba? Parang hindi na ako na... Sabi ko, ano ba itong... Parang, nandun ako sa point na parang nakonsensya na ako. Tulad nga sinabi ko, di ba? Yung mga tao kong nakakausap. Kaya ako, ano pa eh, medyo... Laki talaga ng ano ko dapat na baguhin yung buhay ko, buhay ng pamilya ko.
Kasi iba yung tulad ng ibang mga Pilipino dito, parang yung papel nila hindi pa sigurado. Kasama nila pamilya ako, laki ng opportunity sa akin dapat. Oo, kasi batch kayo ito. Ito nga, may bahay na eh. May bahay. Batch ko pa to. Binata pa yan, ha? Binata pa yan. Isipin mo yun. Ganun ka lang. Ano naman. Yan yung mga nakakalungkot sa mga ano dito, mga pumunta dito sa Canada. Sabi mo nga dala-dala nila yung mga pangarap nila sa buhay. Oo. Ay, hindi ko na yan tinatahiya yung nangyari sa Pangarap ng pamilya. Hindi, kasi dahil nga natanggap mong may Panginoon sa buhay natin, hindi mo talaga siya maano. Pagpasensyahan mo na ito, bro. Maliit na bagay, actually. Marami. Na ano ko lang kasi na para man lang sa maliit na bagay. Kasi meron kasi akong yung aking charity. So, tulad ng nagpapakain ako sa ibang ano, yung mga hindi natin kalahi, hindi Pilipino. So, naisipan ko, ikaw is isa ka rin sa nangangailangan para kahit pa paano, maging ano din kay ano ba, hindi naman sa pabigat, kasi hindi naman pabigat ng tawag ito. Kumbaga, maging part ako sa kabutihan niya. Ma-part yung aking I-share mo yung blessing mo yung na blessings ko. Actually, hindi naman ako marami. Oo. Dumaan ako ngayon sa ano, di ba? Pero bakit hindi ko i-share yung maliit na bagay din? Baka ito yung calling ko, Panginoon. Kasi meron tayong mga calling. Sabi nga, we are called according to His purpose. Baka ito yung ano, dito ako mag-i-excel sa aking ano. Kasi nag-share na nga ako ng mga ano sa ibang tao. So, sa'yo ko na yan. Ano, hindi lang ito ang una, bro. Marami pa ito hanggat meron pa tayong Diyos sa puso natin. may Kristo tayo, di ba? So, tuloy lang tayo. Hindi ko naman hiningi sa'yo kanina, ikuninto mo yung ano mo eh. Hindi ko na inano, pero ang gusto ko lang sana i-share lang to para kahit paano. Hindi, para maging ano din po. Siyempre, para maging awareness din sa iba. Listener para sa Kasi marami akong pagsisisi lang. Ako. Sobra ba? Sobra. Pero ngayon, parang nakakayanan ko na siya kasi may Lord na sa buhay. Amen. Kasi yung magandang balita yung ganyan. kahit nga dito, papathank you ako sa kanya. Personally, sabi niya, wala yan. Si Lord yung nag-ano sa'yo. Hindi niya, Tama ka. ayaw niya hindi ano yung credit. Ganun. Kahit naman ako, yung mga ganito ko, hindi At naman peace, din- kumbaga kahit ganito na, kagaya nga ng sabi niya, kahit ano mang mangyari, mapauwi man ako next year, wala talaga, tanggap ko pa rin. Okay. Eh, mali mo. Hindi natin May alam. ibang plano. May plano lang. Plano ni Lord lang talaga. Palagi nating isipin na may plano. Kahit na masakit man para sa atin yung nangyayari, naging ano siya, yung daan para tanggapin natin at tiwala tayo at alam natin na behind of this, pangyayari merong good things na darating sa buhay natin. Medyo masakit talaga. Kasi hindi naman tayo pare-parehan ng pinagdadaanan ng mga pagsubok sa buhay. Lahat tayo sinusubok ng Panginoon. Lahat naman tayo, kahit na ito, Hindi naman pagsubok din yan. Hindi po ito gusto ko lang pong laro. Hindi po ito, siyempre yung Lord hindi naman gustong Hindi, pagdanan ka ba? Inalaw yung Desisyon ko pa rin yung Kaya nagsira nga. sa Oo. niya. Ikaw, tama. Desisyon ko pa rin eh. Kumbaga, meron kang isip. nandyan na yung binigay na sa akin ni Lord yung Pagkakataon. ano niya dapat eh. Yung ano tawag doon bro? Yung promise niya. Promise niya para sa akin. 2021 pa. Oo. Kaya lang, Bigay na niya. parang tinanggihan Kaya mo. lang, ako mga choice ko minsan sa buhay. Di ba, alam mo, nakapal. Pero ang tanong, kung nakaraos ka ngayon, gusto mo bang balikan yung ganung pangyayari sa ang buhay mo? masabi ko lang siguro kung hindi nasira yung ano ko, siguro wala ako dito. Wala ako pa rin ang Yun Oo. din yan. Kung siguro kung hindi siya dumaan dun sa Kasi mayabang ako dati. Lahat naman tayo may kayabangan eh. Lahat tayo may kayabangan tayo. Lahat tayo may kayabangan sa buhay. Hindi na mawawala sa tao yan. Pero choice pa rin natin na pinili natin yung ganito. Hindi, iba kasi. Dati hindi mo ako kayang mapagsalita ng mga Oo. ganito. Wala, suplado ako. Tahimik talaga ako kuya. Masyadong mataas ka sa sarili mo. Parang Hindi naman mataas, pero ayoko may pinag-uusapan ng mga ganito. Ganyan. But thanks God, but ngayon ay medyo ka na talaga yung Kahit accept mo yung tahimik talaga akong tao kuya. accept mo akong yung tao. nangyayari, no? Ito pala, tagal pa kabilis ng Panginoon sa'yo. Tagal kung iisipin ko lang yung future ko, talagang baka bumalik na naman ako sa depression ko. Kasi, Hirap, no? pamilya ko sira. Diba?
Hindi, malay mo. One day. Yun po yung bigat kasi, yun po yung pinakamabigat na isipin ko. Isipin ko siya. Oo, medyo mabigat lang yun, ano. Dahil sa aking charity vlog kahit paano ay nakatulong ako. Thank you bro sa pagpahintulot na ma-share ko sa ma-share natin yung yung kwento mo kahit hindi ko hiningi kasi ang plano ko lang ngayon bibigyan lang kita ng groceries. So, maraming salamat. Thank you bro Jason, bro Mark. Guys, maraming salamat. God bless you. Babu! Paalam! Guys, nakapagbigay na po tayo today ng maliit na tulong sa part na aking charity vlog. So, kahit papano nakatulong tayo kay Mark dahil mas kailangan niya sa time na to yung ating maliit na tulong, kahit man lang ay groceries lang, bigas ang naiabot natin. Malaking tulong na rin daw yun para sa kanya, pero yun lang ang nakayanan ko dahil meron tayong charity vlog. Yun po ay aking part ng aking parang yung dream ko kasi na mag-share ng maliit na bagay sa kapwa natin tao, hindi lang purong Pilipino, kahit na sa ibang lahi nag-share po tayo. Kaya lang kanina nagulat lang ako na dapat mag-abot lang tayo ng gunting groceries. Nag-open po si Mark. So anong nangyari? Bakit siya na umabot sa punto na naging naging homeless siya. So yun guys, maging sana sa atin, sa mga nag-a-abroad, lalo na dito sa Canada, na maging tawag ito, yung eye-opener po na dapat pag-ingatan natin yung ating trabaho, lalo na hindi pa tayo naging PR, permanent resident, nakakontrata pa tayo, dapat pag-ingatan natin yon. Iwasan natin yung mga bagay na, lalo na dito, napakadali lang po ang mga bawal na gamot dito, yung mga bagay na, hindi lang yun, yung mga sugal din, iwasan po natin kung nasa abroad na kayo. Naging daan po yung inopen ni Mark kanina doon sa ating vlog sa kanya, na yung mga bagay na iwasan natin pag tayo nag-abroad, na yung opportunity na dapat maging permanent resident ka, nawala na sa'yo, parang na-snatch sa'yo, na nakakapanghinayang, pero maging leksyon po sa mga papunta rito sa abroad, sa Canada, kahit saan hindi man sa Canada, sa ibang bansa, na pag-ingatan po natin yung opportunity na magiging permanent resident tayo sa isang bansa. So yun guys, maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong din tayo sa maliit na bagay. Sana napasaya natin si Mark, pero nakita naman natin na nasayahan naman siya sa ating inabot sa kanya. Nakatulong tayo. Kaya guys, maraming salamat. Huwag niyo pong kumbaga, tulungan niyo po ako sa aking mission po kasi to, tinatawag ko kasing mission to na mapalagana pa po at mapalaki ko pa po ang aking charity vlog, yung mga charity gawain ko. Nawa sa pagcha-charity ko ay maitaas ko ang kadakilaan ng Panginoon Hesus sa mga buhay natin. So guys, maraming salamat. Thank you for watching. God bless you guys.